Pagpapala at pagbati natanggap ko ang iyong huling liham at ang naunang tala. Hindi na kailangang sabihin medyo nabigla ako sa tono ng iyong liham. Isa itong magandang halimbawa kung paano posible para sa isang tao na magbasa at matuto at tumanggap ng aral mula sa mga aklat at guro. At gayunpaman pagdating sa aktual na karanasan, lahat ng mga aral na ito ay nawawalan ng saysay. Kaya't si Raba ay medyo mahigpit sa taong ito, ngunit mauunawaan mong ito ay isang mapagmahal na katatagan. At para sa akin, parang isa yun sa kanya at mukhang isa nga yun sa kanya. Kasidim. At sinasabi niya, sa totoo lang, alam mo, marami kang natutunan, iba-ibang bagay ang natutunan mo, at nagsasalita siya tungkol sa isang particular na bagay. Sinasabi niya na may mga natutunan kang ilang bagay, pero hindi ka pa rin. Isa lang itong ideya, hindi pa naisabuhay o naisama sa buhay mo. Yun ang ibig niyang sabihin at yun din ang tinutukoy ko ngayon. Sa totoo lang, mahirap talaga para sa karamihan ang pag-uusapan niya ngayon. Ito ang payo ng Rebbe tungkol sa kumpiyansa sa sarili. Hinihikayat niya ang taong ito at naniniwala akong makikinabang tayong lahat dito. Tinutukoy ko ang mga bagay na tiyak mong natutunan sa mga aklat ng Musar, iyon ay etika, at lalo na ang mga turo ng Hasidus tungkol sa katotohanan ng Yetzer Hara. Ang masamang hilig na magtanim ng diwa ng kalungkutan, panghihina ng loob, at kawalan ng pag-asa upang hadlangan ang isang Hudyo na magampanan ang kanyang banal na misyon. Kaya't sa madaling salita, sinasabi niya na itinuturo sa atin ng Hasidis na sinasadya ng masamang hilig na ilagay ang isang tao sa emosyonal na kalagayan ng kalungkutan, panghihina ng loob, at kawalan ng pag-asa. Bakit? Yun ang pinakamabisang paraan para pigilan ng isang tao sa nais ng Diyos. Kapag hindi tayo nasa masayang disposition, doon tayo naaapektuhan. Tayo ay nadidismaya na makikita natin sa liham na ito nadidismaya at kulang tayo sa sigla at lakas ng loob para magpatuloy. Ito ang pinaka-epektibong paraan. Kung susubukan ng Yitzhahara na hadlangan ng tao ng direkta sa pagtupad ng kanyang misyon, hindi siya madaling malilinlang. Kung sabihin ng Yitzhara, huwag sundin ng Diyos, sundin mo sarili mong gusto. Hindi iyon epektibo para sa mga tao dahil ayaw ng mga tao na salungatin ang kagustuhan ng Diyos. Hindi madaling gawin iyon, lalo na para sa mga mabubuting tao. Kaya hindi ginagamit ng Hitsara ang argumentong yon. Ang EIT Sahara, mas matalino ang masamang hilig at sinasabi lang, tingnan mo, ano ba ang naaabot mo sa ginagawa mo? Sulit ba talaga ito at wala namang talagang may pakialam? 8BP, 8BP, lahat ng iba't ibang uri ng mga pag-iisip na ito at yan talaga ang pinaka-epektibong paraan ng masamang hilig. Yan ang sinasabi ng Rebbe, gayunpaman. Sa halip, sinusubukan ng EIT Sahara na panghinaan ng loob ang tao gamit ang mga makadiyos na argumento na madalas nagiging epektibo kahit sa ilang antas. Ang masamang hilig ay hindi kailanman nagsasabi na huwag gawin ang tama. Hindi niya ito ginagawa. Dumarating ito na may iba't ibang dahilan kung bakit hindi ito ang dapat mong gawin. Ito mismo ang nangyari sa kaso mo at nagtataka ako na hindi mo ito napapansin. Ang patunay ay mula sa impormasyong natanggap ko, nakikita kong mas marami kang nagawa kaysa sa inaakala mo. Sa pagkakataon lang, sa taunang hapunan ng Labav Chishiva kagabi, nagsalita si Rabbi N tungkol sa pagbisita niya sa O. Doon nakatira ang rabbi na tumatanggap ng liham na ito. Humanga siya sa Labavashwara at sa gawaing Labavish doon. Ang kanyang talumpati ay tampok ng hapunan. Kaya, sa madaling salita, malinaw na isinulat ng tao sa rabbi na ano ba ang aking nagagawa? Pakiramdam ko ay hindi ako nagtatagumpay at mga ideya na ganoon. At ang sabi ng Rebbe, una, nagtataka ako na hindi mo napapansin kung gaano karami ang iyong nagawa at pangalawa, bilang halimbawa lang, kagabi lang may hapunan kung saan nabanggit ng rabbi kung gaano siya humanga sa mga nangyayari sa inyong lugar. Hayaan mo rin akong magdagdag ng isa pang mahalagang bagay. Sigurado akong alam mo ang kasabihan ng Baal Shem Tov na ang isang kaluluwa ay bumababa sa mundong ito upang mabuhay ng 70 hanggang 80 taon para lang makagawa ng isang pabor sa kapwa Hudyo. Parang nabanggit na natin ito sa ibang liham pero di ako sigurado. Naikwento ko na siguro ang tungkol kay Rebbe kung saan may lalaking humingi ng pabor at pinagalitan siya ng mga estudyante ng Shiva dahil iniistorbo niya si Rebbe.
May nakakaalala ba na pwede kong ulitin yon kung gusto ninyo? May nakakaalala ba nito? Medyo naaalala ko. Medyo naaalala ko, pero sige, ikukwento ko ulit sa inyo. Ulitin ko ang kwento sa inyo. Sulit pakinggan ang kwentong ito. Napakagandang kwento. May isang lalaki na nangangailangan ng basbas para sa isang bagay. Meron siyang seryosong problema. At gusto niyang malaman kung paano niya makikita si Rebby at hihingi ng basbas kay Rebby o kaya'y humingi ng payo kay Rebby. Kaya may nagmungkahi sa kanya dahil hindi madaling makakuha ng appointment para makita si Rebby, na kung tatayo ka sa tapat ng bahay ni Rebby tuwing umaga sa panahong iyon, sa yugto ng buhay ni Rebby na iyon, madalas umaalis si Rebby sa bahay sa takdang oras papuntang 770 ang punong tanggapan ng baba at opisina niya. Kung makasalubong mo si Rebby habang naglalakad siya mula bahay papuntang sasakyan, tanungin mo si Rebby ganun ang ginawa niya. Tumayo siya sa bangketa habang si Rebby ay lumabas ng bahay, bumaba ng hagdan at sumakay sa sasakyang naghihintay sa gilid ng kalsada. Nang bumaba si Rebby, nakita siya ni Rebby doon at lumingon sa kanya at sinabi niya sa kanya, pinag-usapan ko ito kay Rebby kung ano ang tanong niya. At ginabayan siya ni Rebby. Gayunpaman, ginabayan siya at yun na, at malamang na pinagpala rin siya. Meron ding mga estudyante ng yeshiva na nakatayo mula sa malayo para makita si Rebby at lalabas siya ng bahay at nakita nila yon. Huminto ang lalaki at humingi ng basbas kay Rebby. Pag alis ng sasakyan ni Rebby, nilapitan nila siya at tinanong, alam mo ba kung gaano kaabala si Rebby? Ang kapal ng mukha mong lumapit at kumuha ng oras ni Rebby para lang humingi ng basbas. Parang pinagalitan siya at naramdaman niyang nilabag niya ang protocol ng Chabad dahil hindi niya alam ang tamang proseso. Sumulat siya ng liham kay Rebby para humingi ng paumanhin sa abala. Sumagot si Rebby at sinabi iyon, itinuro ni Baal Shem Tov na ang kaluluwa ay bumababa. Siya rin ang nagtatag ng kilusang Chasidik, tama ba? Kaya kahit na ang Chabad ay isang particular na pagpapahayag ng kilusang Chasidik, si Baal Shem Tov pa rin ang nagtatag nito. Lahat. Ang simula ng lahat, kaya isinulat ni Rebby na isinulat ni Baal Shem Tov na ang Diyos ay kukuha ng isang kaluluwa, isang banal na kaluluwa, at ilalagay ito dito sa mundo. Para mabuhay sa mundong ito na alam natin kung gaano kakomplikado at kahirap ang ating mga buhay. At lahat ng pagsubok na kailangan nating lampasan sa buhay, bawat isa sa atin sa kani-kaniyang sitwasyon. Lahat ng iyon ay ginawa para sa isang kaluluwa na gumawa ng kabutihan sa kapwa Hudyo, isang simpleng kabutihan sa kapwa Hudyo. Kaya minsan ang buong pagbaba ng isang kaluluwa mula sa kaligayahan sa langit pababa sa pisikal na katawan dito sa mundo. Ang mabuhay ng 78 taon ng masalimuot ay parang gumawa lang ng kabutihan para sa isang Hudyo sa loob ng 70 o 80 taon. Kaya sinabi ng Rebby, sino ang nakakaalam kung ikaw ay lumalapit sa akin para humingi ng pabor? Dahil doon bumaba ang aking kaluluwa sa mundong ito. Ngayon, binibigyang diin ng Rebby, maaring may magsabi sa iyo na huwag kang humingi sa akin ng pabor. Baka iyon na nga ang buong layunin ko sa mundong ito. At pagkatapos ay sumulat ang Rebby at nakakagulat para sa akin na ang mga estudyante ng yeshiva ay nakatayo lang doon, sinasayang ang kanilang oras sa panonood sa akin na umalis ng bahay, samantalang maaari naman nilang gamitin ang oras nila sa pagdarasal o pag-aaral ng Torah. Kaya iyon ang naging sagot ng Rebby na tumutukoy din sa aral na ito. Kaya makikita mo na talagang isinabuhay ng Rebby ang aral na ito. Na dapat nating pahalagahan ang kahit isang kabutihang ginagawa natin para sa ibang tao kung gaano ito kahalaga at maaaring maging mahalaga para sa isang kaluluwa, para sa ating kaluluwa kapag tumulong tayo sa kapwa. Sabi ng Rebby, alam mo na siguro ito, gusto ko lang maintindihan mo rin. Isa sa mga natatanging bagay tungkol sa Rebby at sa pananaw ng Rebby ay ang turo ng Baal Shem Tov na nakita ng Rebby ang turo na ito sa isang napakasimple at totoong paraan. At yun ay maari nga na ang kaluluwa mo ay bumaba sa mundong ito para gawin ang iisang kabutihang ito. Hindi ito pagmamalabis gaya ng tawag natin o alam mo na, exaggeration sa sasabihin mo. Ang kaluluwa natin ay bumaba sa mundong ito at nabuhay ng 70, 80 taon para lang gumawa ng isang kabutihan para sa isang tao. Ako ang kaluluwa ay nakatakdang gawin ito. Sabi ng Rebby, yan ang punto ng tinuturo ngayon ni Baal Shem Tov.
Karamihan sa kaluluwa ay bumaba sa mundo para sa mas malaking layunin, ngunit posible ring may bumabalang para sa isang pabor. Ipinagpapatuloy ng Rebbe ngayon dahil naniniwala siyang tama ito, kaya nais din niyang gawin natin at ipinaparating niya sa atin. Bumalik siya sa sinabi niya sa sulat na ang tao ay maaaring matuto o tumanggap ng aral tulad ng turo ng Baal Shem Tov. At gayunpaman, pagdating sa aktwal na karanasan, lahat ng mga aral na ito ay nawawala. Yan ang punto na sinasabi ng Rebbe. Kaya sabi ng Rebbe, alam mo na, balik tayo dito, kabisado mo siguro ang kasabihan ng Baal Shem Tov na ang isang kaluluwa ay bumababa upang manirahan sa mundong ito sa loob ng 70 hanggang 80 taon para lamang sa layunin na makatulong sa isa pang Hudyo. Isang pabor lang, material man or spiritual, at ang pabor na iyon ay hindi kinakailangang spiritual, maaari rin itong maging physical o material na pabor. Basta makatulong lang sa isang tao sa material na paraan. Sa madaling salita, sulit para sa isang kaluluwa ng Hudyo. Ano ang natutunan natin dito na mahalaga kunin ang isang kaluluwa mula sa langit na nasa kaligayahan ng Diyos at ipadala ito pababa para maranasan ang mga complication ng buhay? Tama ba? At lahat ng iba't ibang hamon at pagdurusa at iba't ibang bagay na maaaring maranasan natin sa buhay, mga pagsubok at tagumpay dito mismo sa mundong ito. Lahat ng ito ay para lang makagawa ng isang bagay para sa kapwa Hudyo na siyang gumagawa nito. Ipinapakita nito sa atin ang kapangyarihan at kahalagahan ng paggawa ng kabutihan para sa kapwa Hudyo. Sulit nga bang daanan ng isang kaluluwa ang buong buhay? Lahat ng pinagdadaanan natin ay para makagawa ng kabutihan. Ipinapakita nito ang halaga ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa tingin ko, kung maintindihan natin kung talagang maisa sa buhay natin ang aral na ito ng buo, talagang tatalon tayo, literal na tatalon tayo mula sa ating upuan kapag may pagkakataon tayong tumulong sa iba. Sinabi ng Rebbe sa kanya bilang pagpapatuloy na ang taong ito ay malinaw na nararamdaman na parang ibang bansa ang kahit saan siya nakatira. Parang wala silang nagagawa at walang saysay ang ginagawa o kinalalagyan nila. Kaya, sabi ng Rebbe, sa kaso mo, ang biyahe mo ay mula lang sa United States of America papuntang O. Hindi ko alam kung saan ang O, pero kahit naglakbay ka mula United States of America sa ibang bansa, di mo masasabing naglakbay ka talaga. Hindi mo talaga maikukumpara sa paglalakbay ng kaluluwa mula langit papuntang mundo dahil hindi lang ito basta mula langit, kundi mula mismo sa kaluluwa ang paglalakbay. Mula sa kaligayahan at presensya ng Diyos, bumaba sa mundo at namuhay sa katawan. Ang agwat mula langit hanggang lupa, kung tutuusin, ay napakalaki. Malayo ito sa agwat ng United States of America at ibang bansa na mas magkalapit, kaya hindi mo sila maikukumpara. Kaya ang paglalakbay mo ay hindi ganun kalaki kung ikukumpara sa isang kaluluwa na maglalakbay ng ganun kalayo para lang gumawa ng pabor. Isa pang Hudyo, lumipat ka lang mula United States of America papunta sa ibang bansa, tama? Kaya kahit gaano ka pa kapesimista, kahit ang 8 Sahara ay mapipilitang aminin na hindi lang iisang pabor ang nagawa mo, hindi ka lang gumawa ng isang pabor sa isang tao sa lugar na nilipatan mo, kundi napakaraming mabubuting gawa at kahit ang iyong pagtatrabaho lang kasama ang mga anak ng Diyos. At kahit tingnan mo lang ang isang aspeto ng iyong trabaho na siyang pagtatrabaho mo kasama ang Diyos, ang kindergarten ay sapat na dahilan para bigyang katwiran ang paglipat mo mula Amerika papunta sa lugar na iyon. Sa ibang salita, sinasabi ng Rebbe, nakakagulat ito at sa totoo lang, alam mo, tinuturo ko ito pero naririnig ko ang Rebbe na sinasabi ito sa akin sa maraming paraan. Madalas ko itong maramdaman at tingin ko, karaniwan din ito sa iba, yung pakiramdam na ano ba talaga ang naiaambag ko. Nagsusumikap tayo sa ilang bagay pero ano nga ba ang saysay o sulit ba talaga ito? And ito ang punto ng Rebbe. Kung isipin na mahirap ang bawat simula, may isa pang punto siyang binanggit. May kasabihang Hebreo, lahat ng simula ay mahirap at kadalasan ay totoo ito. Tuwing magsisimula tayo ng bagong gawain, mahirap talaga. Ito ang simula, lalo na kung may pagbabago ng lugar at ng wika sa paligid. At gayunpaman, naging matagumpay ang simula. Pero sa kaso mo, sinasabi ng Rebbe na naging matagumpay ang iyong simula, kaya sinasabi ng Rebbe, lumipat ka sa ibang bansa, kung saan iba ang lugar at iba rin ang wika. At gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga hamon na iyon,
Naging napakatagumpay ng iyong simula kaya talagang may dahilan para asahan iyon. Habang lumilipas ang panahon at ang mga paunang kahirapan ay nababawasan at nalalampasan, magkakaroon ng higit pa sa katumbas na pagbuti sa magagandang nagawa. Hindi pa nababanggit na ang pagdating mo sa O ay siguradong nagpalakas ng loob sa iyong kapatid na babae at bayaw. Sabi ng Rebbe, na impluwensyahan mo ang pamilya mo at naging inspiration ka sa ibang kabataang may kaparehong misyon. Hindi ko alam kung sino ang kapatid na babae at bayaw na tinutukoy niya. Hindi ako pamilyar sa kanila pero baka sila nga ang tinutukoy. Nagkakaroon ako ng impression kahit na hindi ako sigurado doon. Sa pamamagitan ng paglipat niya doon, maaaring na-inspire din ang kanyang kapatid na babae at bayaw, siguro para maka-impluwensya rin ng ibang tao o baka na-inspire sila espiritual ng kanyang kapatid na babae at bayaw. Kahit ano pa man, walang pinagkaiba. Tungkol naman sa nabanggit mo na parang walang interesado sa ginagawa mo, sabi niya, wala namang talagang interesado sa ginagawa ko. Muli, madali at karaniwan itong maramdaman, kaya naiintindihan ko talaga. Alam mo, minsan hindi mo lang talaga napapansin at parang tinutukoy pa ito ng Rebbe na parang paano mo hindi mapapansin. Minsan, sumasagot ang masamang hilig. Ano bang ginagawa mo? May naaabot ka ba? Oo, may nakinig at maganda naman, pero may nabago ba talaga ako? May epekto ba talaga ito? Parang may mga hindi magagandang boses sa isip natin na galing sa masamang hilig. Tungkol sa sinabi mong parang walang interesado sa ginagawa mo, siguradong aaminin mo na ang Diyos na may kaalaman at pangangalaga sa lahat ay laging alam at interesado sa ginagawa mo. Hindi mo ba aaminin na ang Diyos ay talagang interesado siya sa ginagawa mo, di ba? Malakas ang epekto nito kasi madalas nakakaligtaan natin ng Diyos at mas iniisip natin ang opinyon ng tao. Lalo na't nagtatrabaho ka sa larangan ng edukasyon ng mga batang Hudyo, mga lalaki at babae, na labis na binibigyang din sa Torah, maraming sinasabi ang Torah tungkol sa kahalagahan ng pagtuturo sa ating mga anak. At ginagawa mo yon, hindi mo ba iniisip na lubos na interesado ang Diyos sa ginagawa mo? Sa huli, turuan ng mga bata na magbigay ng pagpapala, magbratsa at magsabi ng mga panalangin ATBP. Ito ang pamumuhay ng Yiddishkeit, binibigyang buhay mo ang Judaismo, tinutulungan mo silang isabuhay ang Judaismo. Hindi ko na kailangang idagdag na interesado ako sa iyong ginagawa, na interesado ako sa iyong trabaho. Kay Reba, hindi ko na kailangang idagdag yon. Sobrang interesado ako sa ginagawa mo. Kung pakiramdam mo na ikaw na lang ang naiwan para buhati ng mangkok, parang mag-isa ka na lang sa pagdadala ng bigat ng iyong trabaho. Siguradong dahil lang ito sa may tiwala sila sa iyo at dahil ikaw ang pinadala para gawin ito. O walang duda na may kakayahan at inisyatiba ka para gawin ang trabaho mo at magtrabaho nang hindi na kailangang sabihan pa ng iba. Kaya, sa madaling salita, sinasabi sa kanya ng Rebbe, kung pakiramdam mo na kailangan mong akuin lahat ng ito mag-isa, ito ay dahil may tiwala sila sa iyo. May tiwala sa iyo ang Diyos. Ako na parang siya ay isang sugo ng Rebbe Ashliach. Hindi ako sigurado pero may tiwala ako sa iyo na kaya mo talagang gawin ito. Kaya nga sa kabaligtaran, naniniwala sa iyo ang mga tao. Dahil tao lang naman tayo, pero ang sinasabi ng Rebbe, dahil tao lang tayo. Hindi naman kakaiba na paminsan-minsan ay bumalik tayo sa pakiramdam ng panghihina ng loob. Nangyayari talaga na nadadala tayo ng kalungkutan ng panghihina ng loob. Minsan nagkakaroon tayo ng mga kakaibang iniisip na pinapasok ng masamang hilig sa ating isipan, na parang wala tayong nagagawa, na parang hindi tayo nagtatagumpay. Pero, gaya ng ipinaliwanag sa Tanya at sa iba pang mga sanggunian, ang ganitong pagbagsak ay dapat magsilbing hamon para mailabas pa natin ang mas malalim na lakas mula sa ating kalooban. Ang mga hamong ito ay dapat magpagising ng mas malalim na lakas at enerhiya. Para malabanan ang masasamang hilig at mas gumaling pa, dapat tayong magising at sabihin gagawin ko pa ang higit at mas maganda. Kaya't walang dahilan ang masamang hilig para sabihin walang halaga ang ginagawa natin dito. Nagtitiwala ako na mula nang isinulat mo ang iyong liham, kaya ngayon ay sumusulat na rin ang kuneho sa kanya, at nagtitiwala ako na mula nang isinulat mo ang iyong liham, ang iyong pakiramdam at pananaw ay lubos na gumanda. Yung liham na ito ay matatanggap mo sa ibang pananaw ng isipan, at habang binabasa mo na ito, nasa ibang estado ka na ng isipan.
Gayunpaman, ipinapadala ko pa rin ang liham na ito dahil tao lang tayo at nagbabago ang isip. Tulad ng nabanggit sa itaas, sinabi ng Rebbe na ipinapadala ko ito sakaling hindi mo pa naiaayos ang iyong sarili sa mas mabuting kalagayan ng isipan. Tao lang tayo kaya nangyayari ito sa atin. Gawin mo itong lakas ng loob. Tinapos ng Rebbe sa isang napakalakas at practical na punto. Sa huli, gusto kong sabihin na hindi dapat intindihin ang mga nabanggit sa itaas na kapag naranasan mo ang ganitong kalagayan ng isipan, kailangan mo itong itago. Hindi ako narito para pagalitan ka o para maramdaman mong nakakahiya na ganito ang nararamdaman mo at dahil dito, sa tuwing mararamdaman mo ito sa hinaharap, susubukan mong itago ito o magpanggap na wala kang ganitong nararamdaman at hindi mo ito isusulat. Sabi ng ating mga pantas, ang taong may alalahanin ay dapat ibahagi ito sa iba. Isa sa mga paraan kung paano natin hinaharap ang pagiging nasa isang hindi magandang mood ay ang pag-usap tungkol dito sa ibang tao. Ganito natin unti-unting nalulutas ang ganitong pakiramdam. Ang mailabas ang nararamdaman ay isang ginhawa na rin. Yung makapaglabas ka lang ng saloobin, kahit wala kang nakukuhang solusyon, basta may napagsabihan ka lang, gumagaan na ang pakiramdam ng isang tao. Kaya sabi ni Riba, hindi ko sinasabi sa'yo, dapat mahiya at mapahiya ka rito at itago mo ito. Pero binibigyan pa rin kita ng pananaw para mas tama mong makita. Pero dapat ding tandaan, gaya ng matinding binigyang diin ni Alter Rebbe, ang may akda ng Datanya sa mga batas ng pag-aaral at pagtuturo ng mga bata ng Torah na ang isang taong nagtuturo ng Torah sa mga bata ay dapat lalong mag-ingat sa kanyang kalusugan. Mahalaga ang pag-aalaga sa sarili dahil direktang naapektuhan nito ang tagumpay ng kanilang gawain ayon sa Rebbe. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili para magkaroon ka ng mas malusog na pangangatawan at kalooban. Physical, para hindi ka magkasakit. Wala kang hindi malusog na kalagayan na nagpapalakas ng negatibong emosyon. Dapat niyang alagaan ang kalusugan dahil apektado ang tagumpay ng trabaho. Kaya nagtitiwala akong inaalagaan mo ang sarili mo sa pagkain at pahinga, sinisiguro mong tama ang kinakain at pagpapahinga mo, at na palagi kang nasa kalagayan ng kasiyahan at galak, umaasang makarinig ng mabuting balita mula sa iyo na may pagpapala. Sa tingin ko, napakagandang liham nito na makaka-relate halos ang sino mang tao at oo, sana ganun din ang nararamdaman mo. Kung may tanong ka, itanong mo na ngayon. Kung wala, magpapatuloy tayo sa susunod na liham. Sige, magpatuloy tayo. Liham 23, linawin at patatagin ang iyong posisyon. Pagbati at pagpapala. Ito ay mula sa taong 1,954, 1,954 natanggap ko ang iyong liham. At ang panapan ay ang liham na ibinibigay ng isang Hasid sa isang Rebbe kapag nakipagkita siya sa Rebbe. At ito rin ang liham na isinusulat natin, na karaniwan nating isinusulat para sa Rebbe. Sa Ohel, tinatawag itong pan dahil ang pan ay painon, 2 Hebreong letra na nangangahulugang pidyon nefesh, pagtubos ng kaluluwa. Doon tayo hinihiling natin kay Rebbe na tulungan ang ating kaluluwa na maipahayag ang sarili nito. Sinabi niya, natanggap ko ang liham mo sa pan. Naantala ang sagot ko dahil sa dagdag na gawain sa pista opisyal. Kaya ito, sa pamamagitan nito, ang ika-6 na araw ng Marheshvan ay ilang linggo pagkatapos ng Sukas, ngayon ay buwan ng Tishrei o Shashani Kippur at Suk, isang napakaabala na buwan. Nababawasan ang pakikipagsulatan ng Rebbe sa mga tao dahil abala siya sa mga pista opisyal, kaya isinulat niya na ang pagkaantala ay may kinalaman sa ang pasaning dulot ng pista opisyal. Ayon sa iyong hiling, babasahin ko ang panalangin mo sa banal na Sion, sa Sion na libingan ng aking biyenan, si Rebbe, na pinagpala ang alaala. Tungkol sa isinulat sa iyong panalangin at sa nilalaman ng iyong liham. Kailangan mong ipaliwanag sa iyong asawa at sa iyong sarili na sa huli, imposibleng mapunta sa magkabilang panig. Kailangan mong magpasya kung ikaw ay kikilos na parang gusto mong mapahanga ang iyong mga kapitbahay LTBP. Kung nais mong pamahalaan ang tahanan ayon sa gusto ng aking iginagalang na biyenan, babasahin mo ba ang iyong panalangin sa puntod ng Rebbe? Kaya't ang Rebbe ay diretsahang nagsasalita sa mag-asawang ito. Sinasabi niya, kailangan ninyong tanungin ang inyong sarili kung mamumuhay kayo ng isang buhay na magiging, alam mo, sabi nga nila ayon sa mga Joneses, tama ba?
kung saan mamamangha ang mga kapitbahay mo sa pamumuhay mo o maaari kang mamuhay bilang isang Hudyo at Hasid. Gusto ko lang sabihin na mahalagang itanong natin ito palagi sa sarili. Lahat tayo ay naaapektuhan ng mga tao sa paligid at malaking hamon ito sa buhay. And yun ay alam mo ang maging nakatuon, hindi sa iniisip ng mga tao sa paligid natin, kundi sa tamang gawin. Ang kasabihan ng Rebeng Maharash ay binanggit. Ang kasabihan ng Rebeng Maharash na binanggit sa isang liham ng aking iginagalang na biyenan, ang Rebeng ay kilala na. Gusto mong sundin ako ni Hashem habang ikaw naman ay ayaw-ayaw mo. Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, ang ibig sabihin nito ay gusto mong sundin ako ni Hashem pero ayaw kong sundin si Hashem. Ang punto rito ay kung hindi malinaw ang sulat ng isang tao, hindi na kailangan ng paliwanag. Kung gusto mong maintindihan, sapat na ang paliwanag sa itaas. Kung ayaw mo, walang saysay ang anumang paliwanag. Matitindi ang sinabi ni Rebe. Sabi niya, di ba tingnan mo, hindi ko na kailangang palawakin pa ito. Tama? Gusto nating pag-usapan ang gusto natin kay Hashem, pero ayaw natin talakayin ang gusto niya mula sa atin. Yun ang ibig sabihin ng sinabi ng Rabbi. Kung kailangan ko pang magpaliwanag, ayaw mo talagang intindihin. At kung naintindihan mo na, hindi mo na kailangan ang paliwanag ko. Ibig kong sabihin, tama, kaya yun talaga ang sinasabi ng Rebe. Tulad ng isinulat ko sa isang tao tungkol sa sagot, hindi iyon ako ang sumulat, kundi nakadepende iyon sa aking asawa. Ganun ang itinakda ng ating mga pantas. Pasensya na, hihingi ako ng isang sandali. May gusto lang akong tingnan dito. Paumanhin, sandali lang. Gusto ko lang tingnan kung mahahanap ko dito ang original na liham. Linawin at patatagin ang iyong posisyon. Sige, ngayon. Teka lang, bigyan mo pa ako ng 1 minuto. Hindi ko ba sinabi na bigyan niyo ako ng 1 segundo? Pasensya na po. Gusto ko lang makita kung kaya kong makuha. Dahil sa tingin ko may isang bagay dito na hindi tama. Sige, huwag na lang. Hindi ko naman kaya at masyadong matagal. Hindi ko na uubusin ang oras ko. Sige, itutuloy ko na lang ito. Kaya, pakiramdam ko kasi baka meron pa. Baka hindi ito nakopya ng maayos. Kung gusto mong maintindihan ang simpleng bagay na ito, sapat na ang nasa itaas at gusto mo itong maintindihan kahit ang pagpapaliwanag ay parang walang saysay. Tulad ng isinulat ko kay isang tao tungkol sa sagot, hindi iyon ang aking isinulat. Sa halip, nakadepende iyon sa aking asawa. Kaya parang isang asawa ang sumulat kay Rebbe na, alam mo, hindi ako ito, asawa ko lang talaga. Alam mo, may mga ayaw sumunod o gawin ang isang bagay. Sabi ng mga pantas, ang salitang galing sa puso ay tumatagos din sa puso.
At kung hindi mararamdaman ng mga babae ang kahinaan ng posisyon ng kanilang asawa, hindi lang nila tututulan ang isang bagay na kanais-nais at mabuti, tutulungan pa nila ito. Talagang tinutukoy ni Reby ang lalaking ito at sinasabi niya na sinasabi mong ayaw ng asawa mo. Nakasalalay ito sa iyong asawa, kung ano man ang piliin ng iyong asawa, kaya parang wala kang magawa. Kaya sinasabi ni Reby, ay hindi, tigilan mo na ang pagbibintang. Kung ipapakita mo sa iyong asawa kung gaano ito kahalaga at kung gaano ka ka-committed dito, hindi magiging mahina ang sarili mong commitment. Suportado ka ng asawa mo ng 100%. Hindi lang siya susuporta, tutulungan ka pa niya. Ito ang malinaw na nagustuhan ko sa iyong sulat. Parang isinama mo ang sarili mo sa temang sikha na nabanggit ko sa talumpati tungkol sa isang taong nanaginip. Siguro kalooban ni Hashem na ang iyong likas na tamim, ibig sabihin ang iyong likas na Hasidic na education bilang isang estudyante ay dapat magising para sa tunay na pagbabago. Ayon sa kilalang pasya ng mga pantas, ang asawa ng isang tao ay itinuturing na bahagi ng kanyang katawan. Sige, parang may kulang sa liham na ito, pero magpapatuloy tayo. Sige, punta na tayo sa susunod na liham, ang liham 24 tungkol sa espiritual na tadhana. Pagbati at pagpapala. Galing din ito sa taon. Galing din ito sa taong 1954. Pagbati at pagpapala. Ipinaliwanag sa ating Torah, lalo na sa Torah ng Hasidis, na bawat Hudyo ay may natatanging mitzvah at tungkulin na kailangan nilang bigyan ng dagdag na pansin. Kaya merong isang turo na merong mitzvah na taglay ng bawat kaluluwa na tinatawag nating Habi Zohir Beit Fei na mas pinagtutuunan ng bawat kaluluwa ng higit na pag-iingat. Kung tatanungin kita kung anong mga mitzvah ang talagang kinahihiligan mo, maaaring masagot mo agad yon o baka kailangan mo lang pag-isipan ng kaunti at masasabi mo rin sa akin iyon. May isang mitzvah na talagang kinahihiligan ng bawat kaluluwa. Bakit masigasig ang kaluluwa sa natatanging mitzvah na ito? Dahil nilikha ni Hashem ang kaluluwang iyon para magpakahusay at mag-focus sa mitzvah na iyon. Sa buhay, may mga tao na talagang ganoon. May mga taong mahilig tumulong, lalo na kung may nangangailangan ng pabor gaya ng pagpunta sa tindahan o iba pang bagay. May mga tao na mahilig magbigay ng pera, may mga tao na mahilig magdasal. Tama? Sobrang hilig nila sa pagdarasal. Ginugugol nila ang oras sa pagdarasal. May mga tao rin na mahilig mag-aral. Iba-iba ang uri ng mitzvah at kaluluwang naakit sa bawat isa. Hindi ibig sabihin na di na natin kailangan gawin ng ibang mitzvah, kundi itong mitzvah na ito ay dapat pagtuunan ng pansin. Kaya, at may isa pang punto si Reby tungkol dito na bawat Hudyo ay may natatanging mitzvah at tungkulin na kailangan nilang bigyan ng dagdag na pansin. Binanggit ng Talmud, tingnan sa mahabang Gerzakoj Kabanata 7 na ang mitzvah at tungkuling ito ang nagsisilbing pintuan kung saan umaakyat ang lahat ng kanilang Torah at mitzvahs sa itaas at dito rin dumadaloy pababa ang lahat ng tulong mula sa langit na kailangan ng tao at ng kanyang pamilya. Ang natatanging mitzvah na ito ang nagiging daluyan kung saan dumadaan ang lahat ng mitzvah na ginagawa ng taong ito at lahat ng pagpapala na ipinadadala ng Diyos ay dumadaan din sa daluyan ng mitzvah na ito, ng natatanging mitzvah na ito, na ang kaluluwang ito ay may special na ugnayan sa mitzvah na ito. At ang tungkulin ay hindi naman kailangang maging mahigpit na bagay. Hindi ibig sabihin na mas masigasig ako sa isang particular na mitzvah. Tulad ng makikita mula sa Talmud na binanggit sa itaas na tumutukoy sa isang pagkakataon kung saan ang mitzvah ng tzitzis ay naging special na mitzvah ng isang tao. Bagaman ang tzitzis ay hindi isang obligasyon na direktang ipinapataw sa isang tao, tingnan doon para sa mas detalyadong paliwanag. Sa madaling salita, ang mitzvah ng tzitzis ay hindi naman talaga isang obligadong mitzvah. Ano nga ba ang mitzvah ng tzitzis? Yung mitzvah ng tzitzis ay kung ang isang tao ay nagsusuot ng kasuotan na may 4 na sulok, kailangan mong lagyan ito ng tzitzis. Halimbawa, kung ang isang tao ay hindi nagsusuot ng kasuotan na may 4 na sulok, hindi mo naman talaga kailangang magsuot ng tzitzis ngayon. Sa totoo lang, sa mga modernong kasuotan, kakaunti na lang ang mga damit na may 4 na sulok, kaya kadalasan ay hindi na natin kailangang magsuot ng tzitzis. Ginagawa lang natin ito dahil ito ay isang mitzvah na madali nating magawa kahit saan tayo magpunta. Kaya ang mga lalaki ay laging nagsusuot ng kasuotan na may 4 na sulok at nilalagyan ito ng tzitzis.
Pero nakikita natin na ang mitzvah na tinutukoy ng Talmud, kapag pinag-uusapan nito ang konsepto ng mitzvah na ito, ay yung pagiging maingat ng isang tao, ito ay mitzvah ng tzitzis, at hindi ito isang bagay na obligadong gawin ng isang tao. Pero ang taong ito ay may natatanging ugnayan sa mitzvah na ito. Kaya ipinaliwanag ni Altaraba sa bahagi ng Geras Hakoda ng Tanya na ang pagpili ng mitzvah ng bawat tao ay hindi batay sa lohika. Hindi ito lohikal, lampas ito sa pangunawa, nilalampasan nito ang pangunawa. Ito ang lumitaw sa isipan ni Hashem. Nagpasya si Hashem na ang neshama ay may uugnay sa isang particular na mitzvah na parang isang loterya. Malinaw na sa pagpapaliwanag ng tungkulin ng isang tao, sa karamihan ng pagkakataon, makikita natin kung paano ginagabayan ng banal na pamamatnubay ang isang tao sa pagtatakda ng kanilang profession sa isang particular na mitzvah at gawain. Kung bibigyang pansin ng isang tao ang kanyang buhay, makikita niya na ang paraan ng pag-aayos ng Diyos sa kanyang trabaho at kung paano siya kumikita ng kabuhayan, makikita niya yon. Iyon ay lubos na kaugnay sa isang particular na mitzvah, isang tiyak na gawain, binibigyan ka nito ng mga particular na kakayahan para gawin ang ilang bagay. Ito ay patunay na particular na ang mitzvah na ito ang kanilang pintuan at daan mula sa ibaba paakyat at mula sa itaas pababa, gaya ng ipinaliwanag kanina. Kapag napapansin natin kung paano ang lahat ng banal na patnubay ng Diyos, kung paano inayos ng Diyos ang ating buhay, upang mapunta sa isang tiyak na kalagayan, na kaugnay naman ng isang particular na mitzvah, at muli, ang particular na mitzvah na ito ay maaaring kapareho ng mitzvah ng marami pang ibang tao, dahil hindi naman ito kakaiba, tama ba? Makikita nating inayos ng Diyos ang ating buhay mula sa ating pagkakalikha upang magawa natin ang particular na mitzvah na ito at maisagawa ito sa isang pambihirang paraan na ay siyang dapat maging focus natin. Patunay ito na ang mitzvah na ito ang kanilang pintuan mula ibaba paakyat at itaas pababa, gaya ng ipinaliwanag kanina. Naiintindihan din na ang kabilang panig na tinutukoy natin bilang klipa or negatibidad, or ang sitra akra or ang walo sarahara, ang kabilang panig ang ikawalong sara, ang masamang hilig ay kapag alam at nararamdaman ng tao na dapat magbigay ng dagdag na focus sa particular na mitzvah at tungkuling ito na tumutulong sa lahat ng aspeto ng Torah at mga mitzvah. Alam ng masamang hilig na ang ating kaluluwa ay nilikha ng Diyos upang mag-focus sa particular na mitzvah na ito at sa pamamagitan ng mitzvah na ito, ang buong buhay natin ay dumadaloy pa itaas at pababa. Pareho, lahat ng kabutihang ginagawa natin ay dumadaloy sa pamamagitan ng mitzvah na ito at lahat ng biyayang ipinapadala ng Diyos sa atin ay bumababa sa pamamagitan ng mitzvah na ito. Ano sa tingin mo ang gagawin ng masamang hilig kung alam niya ito? Alam din niya ang masamang hilig, pati na rin ang kanilang tagumpay sa buhay, kahit sa pisikal, na ang ating pisikal, kahit ang pisikal nating tagumpay sa buhay, ay nakasalalay sa ating pagtupad. Itong mitzvah na ito, na kapag nakatuon tayo sa mitzvah na ito na inayos ng Diyos, dapat dito mag-focus ang ating neshama, nagkakaroon tayo ng malaking tagumpay sa pisikal na aspeto. Kapag hindi natin ito ginagawa, wag naman sana, kabaligtaran ang mangyayari. Alam ng 8 Sara ang lahat ng ito. Ano sa tingin mo ang gagawin ng 8 Sara? Kaya tinututulan din ito ng 8 Sara, kaya gagawin ng 8 Sara ang lahat ng posible para hadlangan tayong tuparin ang mitzvah na ito. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng malalaking hadlang sa paggawa ng mga bagay na talagang nilikha tayong gawin. Lalo na ang mga hadlang sa larangan na talagang nilikha tayong gawin. Ayon sa kasabihan ng ating mga pantas, siya ang tagapagsakdal, yan ang ginagawa ng Hara, ang human resources ay nagsasakdal. Kaya naman, ang pangunahing pagsisikap niya sa taong ito ay particular sa gawaing ito at mitzvah hanggang sa punto na ayos lang siya. Kaya ang masamang hilig, nakakatuwang isipin, ay ayos lang na hayaan ang tao na gawin ang ibang mitzvah ng maganda. Ano ang ginagawa ng Hara? Napakatalino niya, ipinagpapatuloy ang ating napag-usapan sa huling liham na sinabi ng Hara. Gumawa ka ng mga mitzvah, pero huwag gawin ang mitzvah na para talaga sa kaluluwa mo. Gawin mo ang iba, mararamdaman mong banal ka sa mga iyon. Ginagawa niya ang lahat para ilayo tayo sa mitzvah na nakalaan sa atin kahit maganda pa ang ibang mitzvah na magawa natin, basta't magtagumpay siya sa paghadlang sa mitzvah na iyon. Naintindihan din na kung ang tao ay may takot sa Diyos, hindi kayang magpakita ng 8 Sahara sa tunay niyang anyo. Kung may takot sa Diyos ang tao, hindi magpapakita ang isyara sa totoong anyo at hindi siya makakalapit. Hindi rin siya makakabalik. Inuulit ni Rebbe ang sinabi niya dati, hindi siya pwedeng magpakita bilang 8 Sahara. Tama?
Kasi kung alam mong siya ang 8 Sahara, hindi ka makikinig. Lahat ng iyon ay galing sa masamang panig. Kung ganon, hindi ka maapektuhan o maiisip iyon. Gayunpaman, hindi natitinag ang 8 Sahara at ang daan ay inilalatag sa harap niya. Ayon kay Reb Rahashab, minsan ang 8 Sahara ay nagaanyong tapat na tsadik, mapagpakumbaba at taong may pinong ugali. Dumarating ang 8 Sar at nagsasalita sa tinig ng hindi, dapat mong gawin ang mitzvah na ito ng maganda. Dapat mong pagtuunan ng pansin ang mitzvah na iyon ng maganda, kahit ano maliban sa mismong mitzvah na dapat pagtuunan ng iyong kaluluwa. Kaya, maging mabuting deboto at relihiyosong Hudyo ka, tama? Maging banal ka, pero huwag lang sa bahagi na gusto talaga ng Diyos na doon ka mag-focus. Tinawag ng Rabbi Rasha ito bilang isang Hasidic, ngunit Sahara isang Hasidic na masamang hilig. Tingnan mo ng mas detalyado sa Hayom Yom 23, Sivan. Kung pamilyar ka sa aklat na Hayom Yom 23, Sivan, makikita mo na kinukwento ito ng Rebbe. Ito, Ipinahayag ni Hashem ang kanyang banal na bisig sa pamamagitan ng pagbubunyag ng Torah ng Hasidis na naglantad din sa mga pakana ng 8 Sahara. Kim Hasidic Teachings, bakit Chassid isa sa mga dahilan kung bakit naihayag ang mga turo ng Hasidic sa nakaraang 300 taon ay dahil kailangan natin ng dagdag na lakas. Upang labanan ang masamang hilig, dumarating ang Chazid upang ilantad ang mga taktika nito at nagsasabing mag-ingat. Dahil minsan ang enerhiya na nagtutulak sa iyo na gawin ang isang particular na mitzvah ngayon ay talagang nagmumula sa masamang hilig dahil alam ng masamang hilig na sa ngayon. Gawin mo ang mitzvah na ito, huwag hayaang ma-divert ka sa ibang mitzvah na di naman ang kailangan ni Hashem mula sa iyo ngayon. Kaya, sa pagbibigay daan sa tao na maunawaan ang pinagmulan at layunin ng mga bagay na ito, dapat siyang maging mas maingat dito, higit pa kaysa kapag lantad ang kasamaan. Kahawig ito ng paliwanag ng mga estudyante ni Rabbi Yehuda sa simula ng unang kabanata ng Brachos. Na doon nila itinuturo ang chatas na isang handog para sa kasalanan nung panahon ng templo ng Beis Hamikdash. Kung ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya dahil sa pagkakamali, tama dahil sa pagkakamali. Kaya sa ilalim ng ilang mga kalagayan, kailangan mong magdala ng handog para sa kasalanan na isang sakripisyo na tinatawag na handog para sa kasalanan. Kailangan mong magdala ng hayop sa templo at iaalay ito bilang sakripisyo sa altar. Kaya ang handog para sa kasalanan ay may murang halaga. May particular na halaga ang handog para sa kasalanan, depende sa hayop na dadalhin, pero may isa pang handog para sa kasalanan o pagkakasala na tinatawag na Asham Talui. Ang Asham Tuaudi ay nangangahulugang isang Asham, isang handog para sa pagkakasala na Tolui. Ito ay nakabitin. Hindi tiyak kung kailangan mo talagang dalhin ito at mas mataas ang halaga nito dahil kapag kinakailangan ng isang tao na magdala ng chatas na handog para sa kasalanan, alam nila ng tiyak na sila ay nagkasala at dahil dito ay taos-puso nilang pinagsisisihan ang kanilang mga ginawa. Ipapaliwanag ko ito mamaya. Mas mura na ang sapat sa kabilang banda, Asham Tali para sa kasalanan. Hindi sila sigurado kung ginawa nila o saan. Kahit pagkatapos ng kanilang pagsisisi at pag-aalay ng sakripisyo, pinapayapa sila ni Itzara, sinasabing tiyak na mga pinapayagang taba ang kanilang kinain at hindi ang mga ipinagbabawal, kaya maayos ang lahat. Kaya kailangan nilang magdala ng mas mahal na handog. Parang ganito ang turo ng rabbi, isang nakakaintrigang aral. Minsan, ang isang tao ay nagdadala ng handog para sa kasalanan. Bakit? Dahil alam nilang nagkasala sila, may nagawang mali. Kaya kailangan nilang magdala ng handog para sa kasalanan. Ang handog na iyon ay may tiyak na halaga. May isa pang pagkakataon na kailangang magdala ng handog para sa kasalanan kapag hindi sigurado ang tao kung bawal ang ginawa niya o hindi. Halimbawa, kumain sila ng isang particular na pagkain, pero ngayon, pagkatapos nilang kainin yon, hindi sila sigurado kung ito ay kosher o hindi kosher. Hindi nila alam kung nagkasala sila, kaya di rin nila alam kung kailangan ng handog. Mas mahal pa ang handog na ito, kaya nagtatanong sila, bakit ganon? Baka naman wala silang kasalanan. Kapag hindi sigurado ang tao kung nagkasala siya, pumapasok ang masamang hilig at sinasabing, malamang hindi ka nagkasala. Ayos lang at walang malalim na pagsisisi ang tao, kaya kailangan niyang magdala ng mas mahal na handog kaysa dati. Alam nila na nagkasala sila dahil kapag alam nilang nagkasala sila, talagang nararamdaman nila ang pagsisisi at pagkatapos ay nililinaw nila ang issue. Ipinapakita dito na kapag nabubuhay tayo sa kalituhan at hindi natin alam, iniisip natin, ay ginagawa ko ang mitzvah, hindi ko ginagawa yon, ginagawa ko itong mitzvah, banal ako. Ano ang problema? Ang problema, dapat tayong maging banal sa ganitong paraan ngayon, hindi sa iba pa.
Hindi natin ito namamalayan dahil pakiramdam natin ay banal pa rin tayo. At nagiging mas malaking problema yon kapag ang isang tao na nagkakasala ng direkta ay kahit papaano alam niya na mali ang ginawa niya. Kaya kung may gumagawa ng mabuti pero hindi alam na mali pala iyon ngayon, problema na yon. Yan ang mensaheng ibinibigay ng Rebbe. Kaya na ngayon, maaring magtaka ang isang tao, maaring magtaka paano ko malalaman kung ano ang mitzvah ko na dapat pagtuunan ng pansin ng aking nesham. Kaya dapat nating bigyang pansin ng sarili ang ating natatanging kakayahan at talento at kung saan tayo inilagay ng Diyos sa buhay. At kailangan nating, at yun ang dapat magsilbing gabay sa atin, at dapat nating tukuyin batay sa pinakamahusay na pagsusuri at payo ng mga nakakakilala sa atin kung ano yon. Pagkatapos mag-focus tayo ron at huwag magpa-distract sa ibang magagandang bagay mula sa pangunahing layunin. May tanong tayo, paano natin makikilala ang 8 Sahara? Nagpapanggap bilang isang tsadik, isang mapagpakumbaba o pinong tao. Ang sagot ay yung sinabi ko lang at iyon ay kailangan muna nating malaman. Kailangan nating malaman ang konseptong ito na Hindi tayo dapat makontento. Hindi sapat na alam ko lang na gumagawa ako ng mitzvah, may mas mataas pang antas na dapat kong tanungin kung ito ba talaga ang mitzvah na dapat kong gawin ngayon. Ito ba talaga ang dapat kong ginagawa sa oras na ito? mabuting bagay ito at isa itong mitzvah pero meron tayong sa likas na ugali natin, pinipili natin kung ano ang madali, kung ano ang maginhawa, kaya madalas inuuna natin ang mas madaling mitzvah. Alam mo, tara, ayokong gawin yon kaya ang dahilan ko ay ginagawa ko ito. Dapat nating itanong sa sarili, ano ang layunin ng ating pagkakalikha? Paano tayo dinisenyo ng Diyos? At saan tayo may kakaibang kakayahan? Hindi tayo dapat makontento sa paggawa lang ng isang mitzvah o pagpapalit ng mitzvah sa iba. At nangangailangan iyon ng tunay na katapatan, pagninilay at pagtawag sa sarili natin na abutin ang pinakamataas nating potensyal. At hindi makontento na kadalasan, alam mo na, ay natural nating gustong gawin. Ayos tayo lahat, maganda talaga to. Sige, punta tayo sa susunod na liham, liham 25. May apoy na nagliliyab. Ang liham na ito ay isinulat noong 1964. pagbati at pagpapala. Natanggap ko ang iyong 2 liham, kaya sumulat ang tao ng 2 beses sa ilang dahilan. Sumasagot ako sa Ingles, kahit na ang iyong mga liham ay isinulat sa Hebreo. Sa pangkalahatan, ang Rebbe ay sumasagot sa isang tao sa wikang ginamit nila sa kanilang sulat. At ang Rebbe ay may iba't ibang mga sekretaryo na bihasa sa iba't ibang wika at kayang alam mo na bumuo ng mga liham sa iba't ibang wika. Kung mamarapatin ninyo, magsisimula ako sa ilang paunang paliwanag na maaring maulit dahil palagay ko na talakay ko na ito sa ating pagpupulong. Kaya sinasabi ng Rebbe na maaring inuulit ko lang ang ilan sa mga punto na nabanggit ko nung tayo ay nagkita. Gayunpaman, may mga salitang kailangang sabihin kahit na ito ay maulit kaysa naman hindi masabi kailanman. Tinutukoy ko ang dulo ng iyong liham kung saan binanggit mo ang mga paaralan ng pag-iisip sa Hudaismo at tinalakay ang filosofiya, psikolohiya at iba pang konseptual na pamamaraan. Sa totoo lang, maraming aspeto ng mga bagay na bumabagabag sa iyo ay natalakay na sa mga aklat parehong nasa Ingles, Hebreo at Ingles. Marahil ay pamilyar ka na sa mga aklat na ito o maari mo palang malaman ang tungkol dito. May mga sanggunian ding tumatalakay sa Hasidis at Chaban. Pahapyaw lang itong nabanggit. Sabi ng Rebbe, may mga aklat na pwede mong basahin tungkol sa iyong mga tanong. Ang pangunahing layunin ng aking pagsusulat sa iyo ay ang pagtatangkang linawin ang isang bagay na nakalilito para sa akin. Matagal na mula nang huli tayong magkita pero parang sariwa pa rin ang ating pag-uusap noon. Sa ngayon, hindi pa nagbubunga ang aking mga pagsisikap na tulungan kang makilala ang iyong sarili. Ayon sa Rebbe, wala pang progreso pero nananatili pa rin ang mga dahilan kung bakit natin sinimulan ang pag-uusap at talakayan. At marahil ay lalo pa akong tumibay kaysa dati. Kailangan kong ulitin ang aking mga pananaw kahit na may posibilidad na maulit ang ilan, sabi ng Rebbe.
Ang dahilan kung bakit tayo nagkita noong una para talakayin ang mga bagay na ito ay nananatili pa rin. Kaya uulitin ko ang ilan sa mga puntong ito. Una, maaaring may mga makatuwirang pagkakaiba ng opinyon sa pagitan ng mga tao kung anong gawain o interes sa araw-araw na buhay ang dapat bigyang prioridad kaysa sa iba. Tiyak, alam mo, may mga tao talagang makikipagtalo kung ano ang dapat unahin kaysa sa iba. Ngunit ito ay makatarungan lang sa normal na kalagayan. Kapag may dumating na emerhensya, gayunpaman, lahat ng theoretical na pagkakaiba ay kailangang isantabi upang harapin ang emerhensya. Para ipaliwanag ang aking punto at maririnig ninyo mula rito ang isa sa mga pangunahing pananaw ni Rebbe na noon ay napakabago sa relihiyosong mundong Hudyo noong 1964. Iba ang pagdedebate kung anong uri ng bahay kung sakaling masunog ang dapat iligtas o kung anong paraan at sino ang gagawa nito. Ibang usapan na yon. Kapag kaharap mo na ang nasusunog na bahay na may mga natrap sa loob, matatanda, kabataan at bata, sa ganitong sitwasyon, lahat ay sang-ayon na kailangang labanan agad ang apoy at iligtas ang mga natrap. Ang ibig sabihin talaga ni Rebbe ay ganito. Kung gusto mong magkaroon ng philosophical na usapan tungkol sa kung aling bahay ang karapat-dapat iligtas kapag nasunog, alam mo na, ATBP. ATBP. Alin ang uunahin, alin ang mas mahalaga? Maganda lahat yan, pero kapag may totoong sunog na hindi ka na nakikipag-usap ng philosophical, pinapatay mo ang apoy. Tungkulin ito ng bawat isa na malapit kahit hindi siya sanay na bumbero. At kahit pa hindi mo kilala ang mga natrap sa nasusunog na bahay, wala iyong pinagkaiba. May mga tao na nasa panganib. At kahit sino ka pa at gaano ka mang kahusay, gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para iligtas sila. Mas malaki siyempre ang obligasyon kung ang mga nasa loob ay sarili mong kamag-anak. Kung mas wala kang kinalaman, mas malaki ang tungkulin mong iligtas sila. At lalo na kung may karanasan ka at naging bihasa sa mga gawain ng pag-apula ng sunog. Sasabihin ko sa iyo, na malamang ay ipapaliwanag pa, eksaktong sinasabi ni Rebbe na, sa panahon ngayon ito ay 1964 pero nananatili pa rin. mas totoo pa ito ngayon kung saan may mga Hudyo na nasa gitna ng naglalagablab na apoy, talagang nasa gitna ng naglalagablab na apoy, dahil sila ay nasa kapaligirang hiwalay sa kanilang pagkahudyo. Kaya tungkulin ng bawat ibang Hudyo na itigil muna ang kanilang ginagawa at itigil muna ang kanilang sariling pag-aaral ng Torah. Tulungan at iligtas ang mga kaluluwa ng mga Hudyo. Yan ang tinutukoy ng Rebbe at itinuturing ng Rebbe na mula nung Holocaust, tiyak na parang nagliliyab ang mga Hudyo sa usaping ito. Tumaas ang porsyento ng assimilation, kaya bawat isa ay may tungkulin na impluwensyahan ang ibang mga Hudyo na gawin ang nararapat para mailigtas ang ating kapwa Hudyo. Kung may pagdududa kung ano ang mabuti para sa isang tao, grupo o bansa, ito ang pangalawa. Nasa punto ako ng pagdududa kung ano ang tama para sa tao, grupo o bansa. Minsan, malinaw kong iisipin kung ano ang gusto ng kalaban. Minsan, ang pinakamabisang paraan para luminaw kung ano ang dapat nating gawin ay tingnan kung ano ang inaatake ng kalaban. Lalo na kung ang kalaban ay paulit-ulit na nagsikap para makamit ang kanyang layunin. Dahil doon magiging malinaw na ang kabaligtaran ng gusto ng kalaban ang siyang mabuti para sa individual, grupo o bansa. Pagkatapos gusto nilang pabagsakin ang kalaban kaya aatakihin nila ang nagpapalakas dito. Kaya kung ano ang inaatake nila, iyon ang dapat mong palakasin. Sa henerasyon natin, nakita natin kung ano ang ginagawa ng mga pangunahing kaaway ng bayan. Si Hitler at ang kanyang mga tagasunod ay nagnasa, nagplano at sa kasamaang palad nagtagumpay sa malaking bahagi laban sa ating bayan. Hindi niya itinago ang kanyang demonyong plano. Sana tama ang pagkakabigkas ko niyan. Ang hayag niyang layunin ay lipulin ang mga Hudyo at higit sa lahat pawiin ang diwa ng mga Hudyo. Kaya ang una niyang biktima ay mga aklat ng Hudyo, sinagoga, pinunong espiritual at mga rabbi. Kaya makikita natin na layunin niyang pawiin ang diwa ng mga Hudyo. Kaya doon siya nagsimula sa mga aklat, sinagoga at mga rabbi. Mga taong kumakatawan sa diwa ng mga Hudyo. May ilang paraan ang mga kaaway para tayo ay malipol, wag sanang mangyari ayon sa baluktot na isipan ni Hitler. Ang halatang paraan ay ang simpleng pagpapadala ng mga lalaking Hudyo, kababaihan at bata sa mga gas chamber at krematoryo. Ngunit ang espiritual na pagsunog
Hindi katawan ng Hudyo, kundi kaluluwa nila ang sangkot. Sa assimilation at pag-aasawa ng ibang lahi, hindi rin ito gaanong mapanira. Sinasabi ni Rebbe na kung ano ang ginawa ni Hitler sa pisikal, ang assimilation ay ginagawa naman sa espiritual. Ang mga krematoryo na sinunog ang mga katawan ng mga Hudyo ay bahagi ng kakilakilabot na nakaraan. Dahil sa biyaya ng makapangyarihan, napigilan ang mga Briton bago nila maisakatuparan ang kanilang layunin ng pagkawasak. Ngunit ang mga espiritual na krematoryo kung saan nilalamon ang mga kaluluwa ng mga Hudyo ay sa ating matinding dalamhati, patuloy pang naglalagablab, mas matindi pa ang apoy kaysa dati. Nagliliyab ang bahay ng Israel at karamihan sa nakababatang henerasyon ngayon ay naipit. Tiyak na hindi kayo lingid sa mga tuyong estadistika ng pag-aasawa sa labas ng lahi at assimilation sa bansang ito, at sa katotohanang halos pareho rin ang sitwasyon sa ibang mga bansa. Ang pinaghihinalaan, ang paksa ay masyadong masakit pag-isipan at mas mahirap pang isulat ng detalyado. Sa isang banda, mas mabigat ang panganib ng espiritual na krematoryo kaysa sa aktwal na pisikal na pagpatay ng lahi dahil ang kasamaan ng huli ay madaling maunawaan kahit hindi na kailangan ng malalim na pilosopikal na pagsusuri. Samantalang sa espiritual na paglipol, may ilang mga grupo na hindi kinikilala ito bilang isang sakuna at ang ilan sa mga grupong ito Tinatanggap pa ito sa ngalan ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at maling pag-unawa sa mga ideal. Sabi ng rabbi, mas delikado ang espiritual na krematoryo kaysa pisikal dahil alam ng lahat ang pisikal na panganib. Sinisira nito ang mga Hudyo, pero ang espiritual na krematoryo, pati mga Hudyo, huwag sanang mangyari, ay naniniwala na mabuti ito dahil sa kalayaan at pagkakapantay-pantay, ATBP. At nakikita natin ang napakalaking epekto nito sa mga Hudyo sa nakalipas na 80 taon. Sa liwanag ng mga paunang pahayag na ito, tayo, ikaw at ako, ay pag-isipan natin ang ating kalagayan. Tiyak na sa harap ng kasalukuyang sitwasyon na patuloy na lumalala, lahat ng debate at pilosopikal na haka-haka ay dapat isantabi. Ang umiiral na emerhensya ay nangangailangan ng agarang aksyon. Para maligtas ang mga kaluluwa ng mga Hudyo, matanda, bata at nasa tamang edad, dapat nating iligtas ang bawat kaya nating iligtas. Ito ang pangunahing obligasyon ng bawat isa sa atin na nagnanais labanan ang layunin ni Hitler. Ang obligasyong ito ay lalo pang mahigpit pagdating sa mismong kapaligiran kung saan tayo pinalaki. Lahat tayo ay may responsibilidad sa kapaligiran na pinagkakautangan natin dahil sa mga biyayang natanggap. Mas matindi pa ang tungkuling ito para sa isang tao na ginamit ang kanyang kakayahan sa larangan ng edukasyon at nagtagumpay. Kaya sinasabi niya, lalo na sa taong ito, ikaw na ginamit mo ang iyong kakayahan sa larangan ng edukasyon at naging matagumpay. Dapat ay malinaw ito sa isang taong nag-iisip at may konsensya, kaya nakakagulat na hindi niya ito makita. Sabi ng rabbi, nagugulat ako na hindi mo ito nakikita. Mari ko lang itong ipaliwanag ng ganito. At nagpatuloy pa ang Rebbe. Kung ang Eitzahar o masamang hilig ay lalapit sa isang nag-iisip at sabihing kalimutan ang spiritual na krematoryo at magpakasaya na lang ibigay ang sarili sa kalayawan ng laman. Hindi na uubra ang ganitong paraan. Binalikan ng Rebbe ang paraan ng masamang hilig na hindi kailanman gagawa o magsasabi ng ganoon dahil alam nito ang ginagawa. Kung lalapit ka sa tao at sabihing magpakasasa sa kalayawan ng laman, masyadong halatang mali iyon para paniwalaan. Hindi yun magandang argumento pero may mas mahusay na taktika ang Eitza, mas maingat at mas diplomatiko. Iba ang diskarte nito, parang ganito. Para sa isang tulad mo, masyadong mababaw ang mga makamundong kaligayahan. Mag-isip ka ng mga universal na ideya na sumasaklaw sa lahat batay sa malalim na filosofiya. Dito mo matatagpuan ang katuparan ng misyon ng iyong kaluluwa. Sa pagliligtas ng mundo, magtatagumpay ka at maliligtas mo ang bawat bahagi nito. Mag-isip ka ng malawakan, alam mo na, malalaking ideya, ATBP. At sa ganung paraan, maliligtas mo rin ang mundo. Yan ang sinasabi ng Eitzahara at iba pa at iba pa. Sa kasamaang palad, mas madalas na nagtatagumpay ang panlilinlang na ito sa karamihan. Ang taong may mabuting hangarin ay minsang nahihikayat na mag-focus sa utopyang ideya kaya napapabayaan ang mga bagay sa paligid niya.
Sabi ni Rabano, kung iisipin, ganito talaga ang nangyayari sa atin. Madalas naakit tayo sa malalaking proyekto, ideya at lahat ng malalaking bagay. Sa totoo lang, hindi talaga naliligtas ang mga kaluluwang Hudyo ayon sa Rabbi, gawa ito ng masamang hilig. Muli, tinuturuan tayo ng magagandang proyekto pero hindi yung proyektong siyang tawag ng panahon. Yan ang dahilan ng sinabi ni Rabba. Siguro akademiko siya.